Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento nating Lihim ng Medalyon. Matapos makapagbihis, ay dinala na ni Erin si Magnus sa ibaba para kumain ng almusal. Iba't ibang masasarap na pang-almusal ang nakalatag doon. Naroon din ang katulong na si Manang Donita, nakaabang para mapagsilbihan ang kung sino mang kakain. Manang, yun pong kasama ko, bumaba na po ba? Tanong pa ni Magnus. Opo sir, naroon sila sa harapan, nanunood sa mga nag-iensayo. Okay po, salamat. Sir, magkakape po ba kayo? Chocolate o gatas? Kape na lang po manang. Sige po sir, saglit lang. Sagot pa ng katulong. Ikaw Erin, iha, anong sayo? Dugo po manang. Seryosong wika pa ng dalaga. Ma'am, di ba po, kabilin-bili na ng inyong ama na bawal maghain ng dugo sa pagkainan? Di sige pala, kape na lang din. Sagot pang muli ng dalaga. Nakakainis talaga si ama, napakaraming patakaran sa bahay na ito. Reklamo pa ng dalaga. Sumagot naman si Magnus. Alam mo Erin, hindi ka dapat nagrereklamo. Dahil sa mga patakaran na ginawa ng iyong ama, kaya kayo may maayos at sibilisadong pamayanan, kahit pa mga bangkilan kayo. Umirap lang ang dalaga, pero hindi na sumagot. Matapos kumain, ay dinala na si Magnus sa labas. Kita mula sa balkonahin ng bahay, ang mga nag-iinsayong mga bangkilanon. Kasama rin sa pag-iinsayo nila ang mga katutubong miyembro ng kanilang pamayanan. Lumapit naman si Tasyo kay Magnus. Mags, grabe, ang babangis nilang lumaban. Nahihirapan na nga akong masundan ang mga galaw nila sa bilis nilang magsikilos. Lumabas na rin ang bahay si Martin, ang pinuno ng mabubuting bangkilan. Ano Magnus? Hindi ba kayo sasali sa ensayo? Tanong pa ni Martin. Sumagot naman si Magnus. Hindi na po siguro. Wala namang hinto ang pakikipaglaban ko sa lumipas na 2 taon. Kaya masasabing hindi pa rin naman napupurol ang talento ko sa pakikipaglaban. Sumabat naman ang 2 tauhan na pinagkakatiwala ang kawal na naroon sa may gilid. Amang pinuno, baka naman po takot lang ang tagabantay na mapahiya sa harap ng karamihan kung mailalampaso namin siya. Hindi naman sumagot si Martin, ngumiti lang. Sabi naman ni Magnus, hindi naman sa ganun Brad. Inihahanda ko lang ang lakas at kapangyarihan ko sa mga paparating yung kalaban para magamit ng tama ang kakayahan at talento ko. Kaysa naman, kayo pa ang masaktan ko. Muli namang sumagot ang bangkilang si Ricky, ang binatang may pagtingin sa dalagang si Erin, pero ayaw naman sa kanya ng dalaga. Medyo nagyayabang siya dahil gustong magpasikat sa dalaga. Ano ka ba tagabantay? Ensayo lang naman ito. Tsaka, duda naman ako kung may mapupuruhan ka sa amin. Baka nga kahit ako lang mag-isa ay mahirapan ka pang mapatumba ako. Naramdaman ni Magnus ang pag-init ng kanyang kamay na halatang gusto nang kumawala ni Pyro. Magnus! Huwag mo akong bigilan! Ibukas mo ang mga palad mo nang maturuan ko ng leksyon ang mga tampalasang ito! Nang makita ng lahat na marunong tayong gumawa ng inabong bangkilan at wala kaming pakialam kung mabuti o masama sila! Basta para sa amin, mga aswang silang lahat! Sumabat na rin si Tiran na gusto na rin kumawala. Magnus, sige na! Pakawalan mo kami nang maturuan namin ang leksyon ang mga yan. Hindi naman sila sinasagot ni Magnus. Panay lang ang pasimpleng pagpadyak nito ng kanyang mga paa para mapakalma ang mga gabay. Hanggang sa magsalita na rin si Martin. Tagabantay, tama si Ricky. Wala kang dapat ipag-alala. Hindi mga lampa ang lipi namin. Kaya kahit pa may angkin kang kapangyarihan at talento sa pakikipaglaban, duda kami kung madali mong masasaktan ang mga tauhan ko. Kung gusto mo, gawin natin mas masaya. 3 o 5 sa mga tauhan ko ang lalaban sa'yo.
Pero kung sa tingin mo ay mahirap na iyon para sa'yo, edi ito si Ricky na lang. Magnus! Iniinsulto na tayo! Susunugin na talaga kita kapag pinalampas mo pa ito! Sigaw pa ni Pyro na tanging si Magnus lang ang nakakarinig dahil doon ay napilitan na nga si Magnus. Martin, sigurado ka ba talaga dyan sa hamon mo at handa kang mabawasan ang mga tauhan mo para lang patunayan ang kakayahan ko? Oo Magnus, huwag kang mag-alala. Hindi na sila mga bata at alam nila ang kanilang pinapasok na laban. Ikaw ang mag-ingat, baka dito na magtapos ang buhay mo kung hindi ka mag-iingat sa mga tauhan ko. Iiling-iling na lang si Magnus dahil ayaw niya talagang mag-insayo kasama ang mga bangkilan. Sumigaw naman sa malakas na boses si Martin at sinabing, "Ihinto muna ang ensayo! Tunghayan muna natin ang kakayahang meron ng tinatawag nilang tagabantay. Kailangan natin ng 7 volunteer na susubok sa kakayahan ng tagabantay. Walang regulasyon, basta lalaban kayo ng 3 minuto, buhay man o patay. Tapos na ang laban kapag naubos na ang oras na 3 minuto." Nagsalita naman si Tasyo. "Hala Mags, akala ko ba 3 o 5 lang? Bakit naging 7? Dihado Mags." Sumagot naman si Magnus. "Oo nga, dihado sa panig nila." "Ha? Sigurado ka?" Gulat na tanong pa ni Tasyo, pero hindi na siya sinagot pa ni Magnus at naglakad na ito papunta sa gitna ng pamayanan. Isa-isa namang naglakad papunta sa gitna ang 7 may malalaking katawan na bangkilan. Nagpalakpakan ang lahat at nagsisigawan na animoy merong nagaganap na totoong pa-tournament. Kinausap ni Magnus ang kanyang mga gabay. "Ano, ako ba ang lalaban o kayo?" Sumagot naman si Pyro. "Ayaw mo nga di ba? Di kami na ang bahala." Di sige." Tumayo na nga sa gitna si Magnus at pumalibot naman sa kanya ang 7 bangkilan na kanyang makakalaban kasama na si Ricky. Sumigaw na si Martin ng, "Simula na ang laban!" Mabilis tumakbo papasugod ang 2 lalaking nasa harapan ni Magnus. Pero nakakatatlong hakbang lang ang mga iyon ay bigla na lang nawala dahil mabilis silang nilamon ng lupa. May 2 pang sumugod ng mabilis. Bigla iyong inilipad pa itaas, sabay may 2 guhit ng kidlat ang tumama sa kanila at pagkabagsak sa lupa ay uling na. May panggigigil naman na sumugod ang 3 sa likuran ni Magnus. 3 hakbang na lang ang layo nila kay Magnus ay bigla na lang silang sinalubong ng apoy ni Pyro at napaluhod na lang ang 3 iyon hanggang sa tuluyang natupo. Natahimik ang lahat, tulala sila at hindi makapaniwala sa nakita. Halos hindi pa umaabot ng 30 segundo ay naubos na ang 7 bangkilan na kaharap ni Magnus. Samantala wala pa namang ginagawa si Magnus kundi ang tumayo lang sa gitna. Malungkot si Magnus na naglakad patungo sa balkonahe kung saan naroon ang amang pinuno ng mga bangkilan. "Martin, ikinalulungkot ko ang nangyari sa mga tauhan mo. Hindi ko gustong mangyari iyon sa kanila kung hindi nyo lang ako pinipilit." Sumagot naman si Martin. "Wala kang kasalanan Magnus. At least ngayon alam namin kung ano talaga ang ibig sabihin ng isang tagabantay." Sumagot naman si Magnus. "Hindi pa iyon Martin ang kabuuan ng kakayahan ng isang tagabantay. Wala pa iyon sa kalahati. Hindi pa nga ako kumikilos, di ba? Ayos lang ba kung sa kwarto na lang muna ako at magpapahinga?" "Ayokong makaistorbo sa ensayo ng mga tauhan mo at magiging mainit na ang dugo nila sa akin dahil sa nangyari." Sumagot naman si Martin. "Sige Magnus, ayos lang kung gusto mo na magpahinga. Ipapaliwanag ko na lang din sa kanila na nasa panig ka namin, kaya wala silang dapat ipag-alala." Tumango lang si Magnus at nagtuloy na sa pagpasok sa bahay. Naiwan naman si Tasyo sa labas. "Joan, pwede mo ba akong dalhin sa bahagi na wala masyadong nag-iinsayo?
Mag-iinsayo lang ako kaunti ng pagbaril at kaunting hand-to-hand combat na rin. Oo Tasyo, walang problema. Basta, kapag may narinig kang hindi magandang salita ay wag mo na lang pansinin. 7 ang nalaga sa lahi namin nang halos wala pang 1 minuto. Hindi iyon basta-bastang matatanggap ng mga kalahi namin. Baka ikaw ang pag-initan nila. Pero wag kang mag-alala. Hanggat kasama mo ako, ay walang mangyayaring masama sa'yo. Mahabang paliwanag pa ng dalaga. Sumagot naman si Tasyo. Bakit ba kasi pinilit nyo pa si Magnus? Nakakailang tanggi na nga ang tao eh. Iniinsulto nyo pa ng todo. Alam nyo ba na ayaw iyong gawin ni Magnus? Kung napapansin nyo, nakatayo lang si Magnus sa gitna at walang ginagawa. Ang mga gabay niya lang ang gumagawa noon. Ayon pa kasi kay Magnus, maiksi lang ang pasensya ng mga gabay niya. At kapag nagagalit sila, ay maging si Magnus ay nahihirapan silang pigilan. Sumagot naman ang dalaga. Oo Tasyo, hindi mo kailangan magpaliwanag sa akin. Hindi rin naman ako sumasang-ayon sa ginawa nila. Pero maging si Ama ay nakita kong walang magawa dahil gustong lumaban ng mga tauhan niya. Kaya kailangan niya rin pagbigyan para mailabas nila ang gigil nila sa kanilang pakikipaglaban. Oo nga, nailabas nila. Pero kasama naman ang buhay nila na lumabas sa kanilang katawan. Hay, kalimutan mo na yun. Tara na sa likuran. Meron kaming malapad na kamalig sa unahan. Doon kaming magkakapatid sinasanay ni Ama. May bubong iyon at pader. Kaya walang makakakita sa pag-iinsayo natin. Ako na lang din muna ang gawin mong sparring partner para hindi masyadong marahas. Wika pa ng dalaga at naglakad na sila ni Tasyo papalayo. Si Maris naman ay walang kaalam-alam sa mga nangyayari sa labas. Naroon kasi siya sa isang saradong bahay, nagbabalot ng mga inimbento niyang panlaban sa mga kalaban. Tila mga bilog na bola iyon, pero sa loob ay naglalaman ng mga pinatuyo at pinulbos na iba't ibang dahon, balat ng kahoy at pulbura. Mag-isa na lang siya gumagawa noon. Hindi na siya pwedeng matulungan ng kaibigang si Joyce dahil maging ito ay mapapasok na sa mga sangkap na gamit ni Maris na panlaban sa iba't ibang nilalang na hindi pangkaraniwang tao. Sumapit ang hapon na natili lang si Magnus sa silid. 4 na oras siyang nakikipag-usap sa kanyang mga gabay at nakikiusap sa mga ito na matutong kumalma. Guys! Makinig naman kayo sa akin. Oo, tama kayo. Bangkilan din sila. Pero hindi naman sila namiminsala ng mga inosente. Pinoprotektahan pa nga nila ang mga inaaping inosente, di ba? Sumagot naman si Aguada, ang pinakakalmado sa lahat. Magnus, makinig ka. Isipin mo na lang na para kaming baril. Ginawa hindi para bumuhay ng tao, kundi para pumatay. Kahit pa mabuti o masama, ay ganun pa rin ang layunin, kundi ang pumatay. Ganun din kami. Ginawa kaming tagapangalaga ng bawat elemento para labanan at puksain lahat ng mga nilalang na hindi parte ng elemento ng mundo. Walang pinipili kung mabuti man o masama. Kaya huwag mong sasabihin sa amin na hindi namin sila pwedeng patayin dahil mababait silang bangkilan. Kahit pa sabihin nating, oo sige, mabait sila. Hanggang kailan? Hanggang si Martin pa ang namumuno sa kanila? Hindi nga napigilan ni Martin ang pag-aarugante ng mga tauhan niya noong hinamon kanila ng laban. Ngayon, kahit narito ka para tulungan sila, ay masama pa rin ang tingin nila sa iyo dahil takot sila sa kakayahan na meron ka. Isa kang banta sa kanilang buhay, lalo na kami. At ipapaalala ko lang sa iyo Magnus ha, hindi pa namin nakakalimutan ang ginawa sa amin ng talipandas at haliparot na babaeng si Erin. Kung gusto mong magpakalunod sa kalandian niya, hindi kami makikialam. Mahilig ka rin kasi sa lagare eh. Pero wag na wag mo kaming ilalagay sa alanganing sitwasyon. Kung ayaw mong pati ikaw, ay tapusin namin. Tandaan mo, pwede kaming humanap ng ibang tagabantay. Pero kapag nawala kami sa iyo, hindi ka na makakahanap ng ibang elementong gabay. Mahabang paliwanag pa ni Aguada. Ito na ang nagsalita para hindi na magkagulo pa kung kasama pa sa magsasalita si Pyro. Sumagot naman si Magnus. Oo na, naiintindihan ko naman kayo.
Kaya nga humihingi na ako ng tawad, di ba? Alam niyo namang medyo tigang na rin ako at nahihirapan akong pigilan ang init ng katawan ko. Lalo at kasama natin si Inang Babaylan. Pero hindi naman pwedeng gawa ng kasalanan. Si Animus naman ang nagsalita. Oo, Magnus, naiintindihan ka rin namin doon. Pero wag na sanang mauulit. Oo na, sagot pang muli ni Magnus. Teka, ano palang plano natin kapag dumating na ang digmaan? Tanong pa ni Magnus sa kanyang mga gabay. Sumagot naman si Aguada. Magnus, kailangan ba talagang narito tayo sa digmaan nila? Mas makabubuti kasi kung hindi tayo makikialam. Laban ng parehong lahi yan. Magkapatid pa ang kanilang mga pinuno. Sumagot naman si Magnus. Oo naman, kasi kailangan manalo ng mabubuting bangkilan para mapanatili ang kapayapaan at hindi sila mapapasailalim sa pamumuno ni Apong Abraham. Magnus, sigurado naman ang panalo ng pangkat ni Martin laban sa kapatid niya. Ang magiging problema lang nila ay kung makikialam ang padala ng Death Council. Ano palang suhestyon nyo? Sumagot namang muli si Animus. Ganito Magnus, huwag kang tumulong sa labanan nila. Hintayin mong makialam ang Death Council. Iyon ang misyon natin. Paano ang Inang Babaylan? Hahayaan natin siyang lumaban mag-isa sa mga bangkilanon? Oo Magnus, personal na desisyon niya iyon dahil kaibigan niya ang anak ng pinuno. Walang kinalaman iyon sa misyon niya bilang isang Inang Babaylan. Dapat nga hindi siya umaalis sa ibisan. Iyon ang pamayanan niya. Iyon lang dapat ang inaalagaan niya at pinaparami para magkaroon ng mas marami pang mabubuting babaylan. Pero nasaan siya? Nagliliwaliw, ini-enjoy ang pamamasyal. Kaya hayaan na natin siya sa kanyang desisyon na lumaban. Malinaw na ba tayo roon, Magnus? Tutulong tayo kapag nakialam na ang mga Death Council. Saglit na tumahimik si Magnus bago sumagot. Sige, sangayon na ako. May punto rin naman kayo dyan. Okay na tayong lahat ha. Wala na sanang pabugso-bugso na pagwawala mula sa inyo. I-enjoyin ko na lang din ang mga natitirang oras ko dito sa bundok bilang tao. Sumagot naman si Pyro. Malibog! Bahala ka nga dyan! Puro kalagari! Tapos na nahimik na ang apat. Napakamot na lang ng ulo niya si Magnus. Ilang saglit pa ay kumatok na sa pintuan ang magandang dalagang si Erin. Ano? Tapos na ba ang meeting nyo? Sumagot naman si Magnus. Oo, tapos na. Nagkasundo na kami. Saan? Natutulungan nila kami sa laban? Oo, pero tutulungan lang namin kayo kapag nakialam na ang mga taga-Death Council. Pero kung pangkat lang ng tsuhin mo ang aatake, manunood lang kami. Hala sila, ang sasama ng ugali. Bulalas pa ng dalaga. Agad namang sumenya si Magnus ng paglalagay ng daliri sa gitna ng kanyang bibig na ibig sabihin, huwag na lang maingay. Tumango ang dalaga tapos muling lumabas ng silid. Noong magbalik ay may dala ng mga nakahiwang prutas at isang bote ng mamahaling alak. Oh, tara, magsaya na lang muna tayo dito sa loob ng silid. Tutal ayaw mo rin namang mag-ensayo sa labas. Nag-inuman na nga lang sina Magnus at Erin at pinagsaluhan ang alak pati na ang katawan ng isa't isa. Tatlong araw pa ang lumipas. Kinagabihan, tahimik ang buong kapaligiran. Tila may nararamdamang panganib ang mga ibon at insekto dahil walang ni isa sa mga iyon ang humuhuni. Nakatayo lang sa balkonahe sa itaas si Magnus kasama si Tasyo. Nang magsalita sa isipan niya si Animus. Magnus, balaan mo na ang mga bangkilan. Paparating na ang mga kalaban nila. Mabilis naman na nagtungo sa loob si Magnus at sinabi iyon kay Erin. At ang dalaga na ang pumasok sa silid ng kanyang ama para sabihin ang mensahe ni Magnus. Bumalik si Magnus sa balkonahe sa itaas ng bahay. Mags, anong posisyon natin sa labanan na ito? Posisyon? Di nakatayo dito. Ha?
Anong ibig mong sabihin? Tasyo, hindi tayo makikialam sa digmaan nila. Unang-una, protektor ako ng inosenteng mortal na mga tao. Ang mga taong narito ay hindi inosente. Kasama sila sa nasasakupan ng pamayanang ito. Kaya kasama sila sa laban at hindi nila kailangan ng proteksyon natin. Makikialam lang tayo kapag may dumating na taga-Death Council. Ganun? Paano si Maris? Siguradong kasama yung nalalaban eh. Hahayaan din natin siya dahil personal ang intensyon ng pagtulong niya. Kaibigan niya si Joyce kaya siya tumutulong. Ikaw naman, dito ka lang sa balkonahe. Sasalubungin ko ang padala ng Death Council kapag dumating. Mag-abang ka lang rito kung may susugod sa'yo. Huwag kang sumabak sa gitna ng laban ha. Malayong malayo ang kakayahan mo sa mga iyan. Baka hinahanap mo pa lang kung nasaan ang mga kalaban. Ay baka naputulan ka na agad ng ulo sa sobrang bilis nilang magsikilos. Okay Mags, sangayon ako sa plano mo. Hindi ko yun plano. Plano yun ng mga gabay. Na sa tingin ko ay may punto naman sila kaya ako sumasangayon. Ilang saglit lang ay makikitang naka-formation na sa gitna ng pamayanan ang karamihan ng mga tauhan ni Martin. Sa gilid naman ng mataas na bakuran ay parang mga paniki ang mga tauhan na iba na naroon. Nakaabang rin. Nakita nilang lumabas na rin ang pintuan si Martin. Nakasuot ng damit na pinaghalong itim at pula. Tapos may mahabang kapa pa sa likuran. Parang pormahang Dracula. Mags, ang bangis ng costume ni Martin no? Dapat may photographer sila eh. Para may mga shot sila sa aktual na aksyon. Ang gaganda pa naman ng mga suot nilang pandigma. Tasyo, kahit narito tayo, ay talasan mo pa rin ang iyong paningin ha. Hindi malayong makarating ang mga kalaban dito. Bangkilan ang mga iyon. Kaya nilang tumalon mula sa malayo hanggang dito sa itaas. Okay Mags, huwag kang mag-alala, ako bahala. Maiksing wika pa ni Tasyo na inihanda na agad ang kanyang itak at baril. Ilang saglit pa ay makikitang gumagalaw-galaw na ang mga dahon sa mga puno. Maliban kasi sa tumatakbong mga bangkilan sa ibaba, meron ding papasugod na sa mga sanga ng puno dumadaan at patalon-talon. May sumigaw naman sa bandang gitna. Sugod! Tila mga itim na pusa lang ang makikitang tumatakbo ng mabilis papalabas ng pamayanan. Tapos pagkarating sa unahan ay animoy lumilindol o may dumadaang buhawi dahil nagsisigalaw ang mga puno gawa ng mga naghahampasang bangkilanon. Nakita ni Magnus sa may bandang gilid si Maris. Mags, ayun si Maris oh. Oo, nakikita ko siya. Hayaan mo lang, alam niya ang kanyang ginagawa. Sagot pa ni Magnus. Makalipas ang mahigit 20 minuto nang bugbugan sa kakahuyan, ay may nakita na lang silang mga nagliliparang RPG papunta sa loob ng pamayanan. Hala sila! Gumamit ang matataas na kalibre ng baril ang kalaban? Bulalas pa ni Tasyo. Oo nga, hindi ko inakalang mayroong gagamit ng baril sa kanila. Sagot naman ni Magnus. Ilang saglit pa ay may nakita rin silang RPG na patungo ang direksyon doon sa mansyon na kinakatayuan nila Magnus. Mags! RPG! Talo na! Sigaw pa ni Tasyo. Imbis na tatalon pa ibaba si Tasyo dahil sa nakitang 3 RPG na papatama sa mansyon, ay hinawakan siya ni Magnus sa braso. Huwag kang aalis sa tabi ko, ako bahala dyan. Tapos kinumpas pa itaas ni Magnus ang kanyang kamay. May nabuong ipo-ipo at dinala pa itaas ang 3 RPG iyon at sa hindi katagalan ay sumabog sa ere. Walang napinsala dahil masyado na iyong mataas. Nice one, Mags! Akala ko magkakapilay na ako sa pagtalon sa ganito kataas. Ilang saglit pa ay may nakita silang mabilis na mga nilalang na tumatakbo papasugod. Lahat ng madaanan noon ay tumatalsik ng malayo at wala ng ulo. Isa iyong babae at isang lalaki. Iyon ay sina Miranda at Tristan, parehong mga tagaligpit ng Death Council. Sinalubong naman ni Maris ang tagaligpit na si Miranda at sila ang naglaban. Si Tristan naman ay sinalubong ni Martin
kasama pa ang ilan niyang mga pinagkakatiwalaang mandirigma. Nagpatuloy ang madugong digmaan sa pagitan ng dalawang pangkat ng mga bangkilan. Nakita ni Magnus na nadedihado na si Maris sa laban. Di hamak na mas magaling sa hand-to-hand combat si Miranda dahil isa nga itong tagaligpit. Mags, si Inang Babaylan, tagilid na. Hindi pa ba natin siya tutulungan? Hindi pa, Tasyo, kumalma ka lang dyan. Hindi natin ito digmaan. Sa katagalan ng laban ay nakita nilang tumalsik si Martin. Ang mga tauhan naman nito, wala ng malay ang iba. Ang iba naman ay wala ng ulo. Pumasok sa bukana ng pamayanan si Gilberto, ang pinuno ng masasamang bangkilan. Paano ba yan, kapatid? Ito na ang katapusan mo. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Mas malakas na kami ngayon dahil nasa panig namin ang Death Council. Nasaan na nga pala yung nabalitaan kong tagabantay na narito? Hindi ko yata siya nakikita. Gusto kong siya muna ang papaslangin ko para naman makita mo kung gaano na ako kalakas bago kita paslangin. Nagsalita naman si Magnus sa itaas. Akala ko ba ang talunin lang ang pamayanang ito ang pakay mo? Gusto mo rin palang magpakita pa ng kayabangan? Sumagot naman si Gilberto. Tagabantay! Bumaba ka dyan! Ipapakita ko sa iyo kung paano lumaban ang isang pinunong bangkilan! Napangiti habang napapailing-iling na lang si Martin dahil alam niyang masusurpresa lang ang kanyang kuya kapag nakita ang totoong kakayahan ni Magnus. Tumalon si Magnus mula sa ikatlong palapag paibaba. Pagkalapag sa lupa ay mabilis tumakbo sa direksyon niya si Gilberto na punong-puno ng gigil at yabang. Dahil sigurado siyang hindi siya mahihirapan kay Magnus. Wala naman kasi siyang nararamdamang malakas na aura mula dito. Noong papalapit na si Gilberto, ay mabilis ikinumpas ni Magnus ang kanyang kamay mula sa ibaba paitaas, sabay sinundan ng kumpas paturo kay Gilberto. Laking gulat ni Gilberto noong biglang bumaon sa lupa ang dalawang binti niya. Sabay may pumaikot na dalawang ipo-ipo sa kanyang magkabilang kamay. Nakalaunan ay nagkaroon ng apoy ang ipo-ipong iyon. Kaya abot-abot ang palahaw niya habang nasusunog. Nanlaki ang mga mata ng mga kakampi ni Gilberto sa kanilang nakita. Pagkakita naman doon ni Tristan ay mabilis na rin tumakbo papasugod kay Magnus at nagbato ng kakaibang punyal. May hugis tao naman na umusbong na gawa sa putik sa harapan ni Magnus. Nagawa naman iyon ni Tiran, pero nagpumilit pa rin sa pagdiin ang punyal. Noong makatagos sa putik ang punyal, ay wala na roon si Magnus sa kabilang bahagi. Nakasunod na rin doon ang malakas na suntok ni Tristan, pero laking gulat niya nang isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang gilid na bahagi ng panga. Kaya nagpagulong-gulong siya at pumalo pa siya sa isang malaking punong kahoy. Nataburan si Tristan noong mga nagtutumbahang puno. Sinundan pa siya roon ni Magnus. Habang naglalakad papalapit si Magnus kay Tristan, ay biglang umatake mula sa likuran ang punyal na ibinato ni Tristan. Pero walang tingin-tingin ay sinalo iyon ni Magnus. Sabay patakbong sumugod at hinawi ng kaliwang kamay ang mga puno na nakadagan kay Tristan at ibinaon ang punyal sa dibdib ng binata. Nanlaki na lang ang mga mata ni Tristan at hindi makapaniwala sa nangyari. Hindi niya inakala na ganoon na kalakas at kabilis kumilos ang tagabantay. Napasigaw naman si Miranda sa nakita, pero mabilis nakalapit sa kanya si Maris. Sinubuan siya noong bola na may lason at pulbura, sabay chinap ang lalamunan. Nalunok iyon ni Miranda at sumabog sa kanyang sikmura. Napahilamos na lang si Maris dahil sa kanya tumalsik ang mga nadurog na laman loob ni Miranda kasama ang dugo. Ilang saglit pa ay umuga ang lupa at lumutang sa ere si Gaspar habang nababalutan ng aurang itim at nagliliwanag ng kulay pula ang mga mata nito.
Halata ang sobra-sobrang galit nito dahil sa nangyari sa kanyang kanang kamay na si Miranda at sa kanyang personal driver na si Tristan. Sumigaw ito ng napakalakas, napatakip ng tenga ang mga bangkilan. Ang mga pangkaraniwang tao naman ay dumugo ang tenga, kasama na roon si Tasyo. Dahil sa sobrang lakas ng kumawalang enerhiya, dala ng pagsigaw ni Gaspar. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 111. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga announcement, shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong playlist. Minsan po kasi mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo at paiba-iba ang design ng cover at hindi rin magkakasunod na araw ang pag-a-upload. Meron pong playlist ha, iyong Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, lagim at teknolohiya ni Exie, Birador na pinagbibidahan ni Rafael. Siya nga po pala, ang karugtong ng Birador ay iyong kwentong Bangkilanon Hunters. May playlist na rin po ang Revolusyon. Sana ay masubaybayan nyo rin iyon. Bukwan lang iyon ha, at wala ng karugtong. Ang dulo noon ay part 59 lang, wala ng kasunod. Ibig sabihin, malapit na ang pagtatapos noon. Sana ay mapakinggan nyo dahil ako na mismo ang magsasabing maganda ang kwentong iyon, lalo kung mapapakinggan nyo ng naka-playlist dahil sunod-sunod. Naroon ang aksyon, drama, horror na may kasamang exorcism, pati pakikipaglaban sa mga extraterrestrial. Siksik sa labanan na pinaghalo ang modern technology at ancient powers, kaya magaling talaga ang pagkakagawa at pagkakanarrate noon. Sana po ay inyong mapakinggan ng buo. Uulitin ko lang po ha, may playlist na iyon at malapit na ang finale. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa inyong solidong pagsuporta sa ating channel at mga projects. Sana po ay magtuloy-tuloy na ang inyong paggaling. Naway bigyan din kayo ng mahabang buhay at malusog na pangangatawan ng ating poong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan. Ingat po kayo lagi dyan ma'am ha, at naway ilayo rin kayo sa sakit. Salamat din po kina Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, kay Ma'am Alma A. Rosales at kay Ma'am Lynn Gentilizo ng Saudi. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel at ginagawa nating pagtulong sa mga batang pinabayaan ng kanilang mga magulang. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng pagpindot sa join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat. Salamat kina Ma'am Joby Taghap, Burns A., Maria Victoria, Jenny Mostrado, Kevin Nang, Georgina Bati, Rose Halandumon, Senya Hikom Luquias, Lito Bueno, Lu Kira, Click and Collect Manila, Sergeant Katz Dorms, Christine Olson, Nisefora Katambakan, Celsa Escartin, Yam in Japan, Jesmar Ocampo, at kay Dean Ciudadano. Pasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na rin po ang page na iyon at meron na iyong mga upload na horror stories araw-araw
kaya pwede rin kayo makinig doon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang katotohanan at misteryo at ang kwentong aswang comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Pwede nyo na rin idagdag sa inyong pinakikinggan ang ating love story channel na ang pangalan naman noon ay Problema at Payong Kaibigan. Pero para lang po yun sa mga matured mag-isip ha at mahihilig rin sa kwentong pag-ibig. Kung hindi nyo naman trip ang mga ganong kwento, idiwag na lang po. Ayos lang din naman. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses na nagsasalita. Karamihan kasi ng mga mahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating mga guest narrator. Pero syempre, ang Aswang Killer, Lihim ng Medalyon at Kwento ni Babaylang Rico ay ako pa rin ang magnanarrate noon, pati na iyong mga single stories. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, iyong mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na sa mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta sa ating mga channels. Naway sa araw-araw niyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong papakinggan ay ayos pa rin iyon para sa akin. Masaya na ako doon at ipinagpapasalamat ko na ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating nating kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.